Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Rani Pranilla. At ang kanyang request ay tungkol sa BRP Andres Bonifacio at ang BRP Gregorio del Pilar at ang mga bagong weapons nito. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Andres Bonifacio ay mga barko ito ng Philippine Navy na kaparte o kasama sa Del Pilar class offshore patrol vessel ng Philippine Navy, na kung saan ang Del Pilar class ay may 3 barko, kasama na ang BRP Gregorio del Pilar, siya ang lead ship, at ang BRP Andres Bonifacio at ang BRP Ramon Alcaraz. Ang Del Pilar class, dating Hamilton class high endurance cutter ng US Coast Guard na nadikomisyon noong 2011 at inilipat sa Philippine Navy. Para din itong Saicon class na tinatransfer din sa Pilipinas kamakailan lang. Ang Del Pilar class na dating Hamilton class high endurance cutter ng US Coast Guard ay gawa pa ito noong 1964 at nakomisyon ito sa US Coast Guard noong 1967 at nadikomisyon ito noong 2011. Ang barko na ito ay 60 years old na ibig sabihin senior citizen na ito. Ang ibig sabihin ay libre na ito sa sinihan dahil senior citizen na Kaya inilipat ito sa Pilipinas dahil luma na. Bigay lang ito ng US government sa pamagitan ng tinatawag na EDA or Excess Defense Article of the Foreign Assistance Act. Ang EDA or Excess Defense Articles ay may mga military equipment ito ng United States Armed Forces na hindi na ginagamit dahil pinagretiro na, at ito'y eligible para ibigay sa mga bansa na kalyado ng US sa ilalim ng Section 516 of the Foreign Assistance Act noong 1961. Ang excess articles and materials range from ration of uniforms, vehicles at mga eroplano, helicopters o mga barko. Sa pagitan ng 1990 at 1995, ang US ay nagbigay ng mahigit sa $7 billion worth of excess military equipment worldwide. At during last 20 years, ang US Navy ay nakapag-supply o nag-donate ng 231 na mga barko sa 43 na bansa at 26 naman ang mga aircraft sa 6 na bansa. Kasama na dito ang Pilipinas na nabigyan. Ang pag-transfer ng mga surplus of US equipment ay bigay lang ito or libre or given away at no cost. May ilan ding mga kaso na ang supply equipment ng US ay binibinta rin nila pero napakamura ang presyo, parang ukay-ukay lang Kaya ang Hamilton class cutter ng US Coast Guard na ngayon ay naging Del Pilar class na, ay donasyon lang ito sa US para sa Pilipinas. Kaya bago ito inilipat sa Pilipinas ay tinanggalan muna ito ng mga ilang weapons dahil alam ng US ng mga weapons na ito ay pwede pang magamit sa kanilang mga barko. Kaya ang Del Pilar class nung dumating ito sa Pilipinas noong 2011 ay tinanggalan na ito ng tinatawag na Phalanx Close-in Weapon System, Phalanx sa Bisaya. Kaya wala na itong Phalanx, ang natira palanggana na lang. So ibig sabihin, wala ng Phalanx Close-in Weapon System, Phalanx sa Bisaya, kundi palanggana na lang ang natira. At tinanggalan din ito ng MK38 M242 Bushmaster 25mm chain gun. So ibig sabihin, nung dumating ito sa Pilipinas, ang Del Pilar class ay MK75 gun na lang ang nag-iisang armas nito na natitira na hindi tinanggal ng US. Kaya ang ginawa ng Philippine Navy ay nag-apply kaagad sila sa pamagitan ng US Foreign Military Sales at Foreign Military Financing para makakuha ng mga weapons para i-install doon sa Del Pilar class. Ang FMS o Foreign Military Sales ng US ay isa itong programa ng US para makapag-provide at makapagbigay ng loans o pautang sa mga kaalyadong bansa na kukuha ng mga armas or defense equipment. At dahil dito ay nagkaroon na ng panibagong weapons ang Del Pilar class. Ang mga weapons na ito ay ang gawa ng BAA system. Ito ang MK38 Mode 2 machine gun system at ang Saab ANS SP-77 Giraffe scan array radar at ang FLIR system. At noong 2020, ayon kay Navy Chief Giovanni Bacordo, ay nakumpleto na ang 3D modeling program para sa BRP Gregorio del Pilar, kasama na ang cabling system para magamit sa electronics upgrade.
At ang BRP Gregorio del Pilar, ang lead ship, ay dumanas din ng 4 na taon na overhaul pagkatapos nangyaring sakuna noong 2018 habang gumagawa ito ng pagpapatrolya doon sa West Philippine Sea at nagkaroon ito ng aksidente doon malapit sa Hasa-Hasa Shoal east of Spratly Island na kung saan bumangga ito. Hindi malaman kung anong nakabanggaan nito, syukoy ba o mga bato, kaya nasira ang kanyang propeller. Okay lang sana kung ang nakabanggaan nito ay barko na China. Ang Del Pilar class ay ang pinakamalaking combat ship ng Philippine Navy. Mas malaki pa ito kaysa Jose Rizal class frigates dahil ang Del Pilar class ay may bigat ito na 3,250 tons kumpara sa Jose Rizal class frigates na may bigat lamang na 2,600 ton. At ang Del Pilar class ay may haba na 115.2 meters habang ang Jose Rizal class frigates ay may haba lamang na 107 meters. Ang Del Pilar class ay dati itong tinatalaga bilang frigates, subalit pagdating ng February 2019 ay dina-downgrade ito at ginawa na lang offshore patrol vessel dahil sa kakulangan ng kanyang weapons. Ang pangsyon kasi ng offshore patrol vessel, ito yung mga maliliit na surface vessel na tinatalaga bilang coastal defense o depensa sa baybayin, kasama na din sa kanyang role ang anti-smuggling, counter-terrorism, border control, disaster and relief operation at maritime security. Ito na ang role ngayon ng malaking barkong Del Pilar class offshore patrol vessel. Kasi pag frigates, mas mabigat ang role nito dahil ang modernong frigates ay siyang nagprotekta sa ibang mga barko or fleets gaya ng mga merchant maritime ship, amphibious expeditionary forces, at ang frigates din ay siyang haharap sa mga pagbabanta mula sa submarine at mga kalabang barko, kaya nga ang frigates ay armado ng maraming missiles at torpedo. Ang Del Pilar class kasi sa ngayon, ang kanyang weapons ay isang MK-75 Otto Milara autocannon, dalawang MK-38 MOD-3 autocannon na gawa ng BAE system at isang MK-38 Mod 1 cannon at 6 na Browning machine gun. Ang Del Pilar class ay wala itong missiles at torpedo. Sa bagay, dati na rin itong walang missiles at torpedo dahil sa US Coast Guard lang naman ito ginagamit. Kaso lang ang problema, ang Del Pilar class ay wala itong close-in weapon system, kaya pag inatake ito ng mga aircraft gaya ng eroplano at helicopters, ay wala itong pangontra or depensa, kaya magsitalunan na lang tayo sa dagat para maligtas. Ang close-in weapon system kasi ay maggamit mo as air defense. Kung aatakihin ka ng mga eroplano o helicopters na malapitan, ito yung last line of automated weapons defense or points of defense against all incoming threats gaya ng mga aircraft at mga maliliit na mga barko. Dati mayroon itong Phalanx close-in weapons kaso na tinanggal ng US Coast Guard. Pero may plano ang Philippine Navy, pero plano pa lang ito na lalagyan daw ng missiles at torpedo ang Del Pilar class. Hanggang sa susunod, maraming salamat.